Sa topic na ito ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa leadership o isang pagiging discipleship leader. Ayon kay Reggie Campbell, may 6 na kadahilanan sa pagiging discipler maker sa susunod na henerasyon. Una, ginawa na ito ni Jesus. Ipinag-uutos ito sa lahat sa atin, sa akin, sa inyo at sa lahat ng sumusunod kay Kristo. Basahin natin yan sa Mateo 28:19-20. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pangalawa, dito natatagpuan ang totoong kahulugan at kaganapan sa ating buhay. Dito natin mararanasan ang purpose ng buhay bilang tagasunod ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa 1:10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ang masaganang buhay ay ang totoong pagsunod kay Jesus. Habang sinusunod natin sa buhay, nararanasan natin ang kanyang kabutihan at ang kapayapaan na sa buhay mo ay mananaig. Pangatlo, ito nakapagpapatalino at nakapagpapanatili sa katalinuhan sa ating pamumuhay. Kapag tayo ay D-group leader, kasama dito ang pag-aaral sa Biblia at sa ibang bagay na kinakailangan sa ating pagtuturo. Dito nahahasa ang ating katalinuhan na tanging sa Diyos lamang manggagaling. Pang-apat, dito tayo nagiging mapagpasalamat sa buhay. Kapag nagkakaroon ng pagtitipon o D-group meetings, maaring makapakinig ka ng mga pagsubok na nararanasan at sinishare ng ibang disciple sa D-group na nagiging dahilan paminsan upang maiisip nating marami pala tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Panglima, nakapag-iiwan nito ng tunay at buhay na pamana. Ito ay isang bagay na hindi nabibili at hindi maaring bilhin sa lahat. Ang pagbibigay ng panahon sa mga tao o sa D-group ay una nang ginawa ni Jesus, kaya marapat lamang na tayo bilang tagasunod ni Jesus ay gayon din ang ating ginagawa. Pang-anim, hindi nasasayang ang iyong buhay. Lahat ng ating pagpapagod para sa paglilingkod sa Diyos ay hindi kailanman masasayang. Basahin natin, 1 Corinto 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ano naman ang mga benepisyo nito sa atin? Una, tinutupad natin ang misyon ni Jesus sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng kaganapan at layunin sa buhay. Pangalawa, nade-develop ang mahabang pakikipagrelasyon sa ating kapwa at mas nagiging close tayo sa kanila. Pangatlo, may oportunidad tayo upang tulungan ang iba na lumago sa Panginoon. Masasaksihan natin sila na maging matured Christians. Pang-apat, nag-i-invest tayo ng panahon sa isa sa eternal aspects o aspeto ng buhay. Pang-lima, naibabahagi natin ang ating life experience tulad ng mga masasayang sandali at mga hamon natin sa buhay. Pang-anim, pinapasigla natin ang sariling paglago at maturity habang ang iba naman ay tinutularan ka at sa pagkakataong ito, lumalakas ang tiwala natin sa banal na Espiritu. Lumalawig din tayo sa pagdarasal at tayo ay nagiging madasalin. Pang-pito, mag-iiwan tayo ng isang pamana na isang alagad na gagawa din ng mga alagad. Unang Tesalonica 2:7-12. Kami ay naging malumanay sa inyong kalagitnaan katulad ng isang ina na nangangalaga sa kanyang mga sariling anak. Sa ganitong pananabik ay nalugod kaming ibahagi sa inyo, hindi lamang ang ebanghelyo ng Diyos, kundi maging ang aming sariling buhay sapagkat napamahal na kayo sa amin. Ito ay sapagkat naaalaala ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at pagpapagod sa mga gawain dahil araw at gabi ay gumagawa kami upang huwag kami maging pasanin ng sino man sa inyo sa aming pagpapahayag ng ebanghelyo ng Diyos. Kayo ay mga saksi at ganoon din ang Diyos kung paano kami namuhay kasama ninyo na mga sumasampalataya. Namuhay kaming banal at matuwid at walang kapintasan.
Alam ninyo kung paano namin pinalakas ang loob, inaliw at binigyang patutuo ang bawat isa sa inyo, tulad ng isang ama sa sarili niyang mga anak. Ito ay upang mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Diyos na tumawag sa inyo sa kanyang sariling paghahari at kaluwalhatian. Maobserbahan natin sa mga talata na malumanay sina Apostol Pablo na tulad ng isang ina sa kanilang mga disciples. Hindi lamang ebanghelyo ng Diyos ang kanilang ibinabahagi, kundi maging ang sarili nilang buhay ay kanilang ibinahagi. Inilaan nila ito para sa kanilang mga alagad, dahil sa kanilang pagmamahal sa mga ito. Ayaw din ni Apostol Pablo na maging pasanin sila sa mga alagad, kaya sila ay self-sustaining o nagtatrabaho. Kasama ni Apostol Pablo sina Aquila at Priscilla na gumagawa ng mga tolda o tent, at ito ang nagiging kabuhayan nila. Mababasa natin yan sa mga gawa 18:1-3. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo, at dahil sila ay manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabaho kasama nila. Sila ay naging parang ama sa kanilang disciples na patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob at aliw sa kanilang pamumuhay. Sa mga talatang ating nabasa, isang magandang modelo ito na ginagawa ni Apostol Pablo sa discipleship. Pag-usapan natin ang pagiging pinuno o pagiging isang leader. Anong klaseng leader ba ang hinahanap ng mga D-group? Una, consistent. Hindi pa iba-iba sa lahat ng bagay. Pangalawa, totoo sa sarili, transparent o bukas ang kanyang buhay para sa kanila. Pangatlo, mahusay na tagapakinig. Bukas ang kanyang tenga at may panahong makinig sa kanyang mga disciples kapag kinakailangan. Pang-apat, tunay na tapat na leader na kahit kung minsan ay hindi ito madaling gawin. Pang-lima, taga-encourage sa D-group members. Pang-anim, mapagmahal at mahabagin. Pang-pito, madasalin. Pang-walo, biblical. Lahat ng kanyang payo ay basehan ang salita ng Diyos. Pang-siyam, mapagkumbaba. Pang-sampo, pinapangunahan ng banal na espiritu ng Diyos. Pang-11, madaling pakibagayan at magaang kasama. Sabi ni Billy Graham, salvation is free but discipleship costs everything we have. Sa tingin nyo, bakit kaya nasabi ni Billy Graham ito? Alam nyo, kahit na ibigay natin ang lahat sa Panginoon, ito ay hindi matutumbasan ng kanyang sakripisyong ginawa sa krus. Atin naman saliksikin kung paano magiging isang committed D-group leader. May ilang katanungan na aking babanggitin upang tanungin ninyo at suriin ang inyong sarili. Mahalaga pagdasal niyo muna ito sa Panginoon. Una, disciple ka ba? Hindi maaaring maging D-group leader kung hindi ka disciple o tagasunod ni Jesus. Pangalawa, tanungin ang sarili kung maluwag ba sa iyong kalooban na mag-lead ng D-group. Makakaharap ka ba sa mga pagkakataong may hindi pagkakaunawaan sa D-group members at ikaw ay maging tagapamagitan upang sila ay mapag-ayos? Magagawa mo bang i-commit ang iyong oras? Maaari ka bang maging masigasig o ipagkaloob ang iyong buhay sa mga taong iyong dinidisciple? Magiging focus ka ba kay Jesus? Maaari mo bang ihayaang ang banal na espiritu ang magbigay ng direksyon at gabay sa iyong ministeryo? Maaari mo bang sanayin at i-equip ang iyong mga disciples sa karunungan sa buhay? Ibig mo bang ituro ang spiritual na kalusugan? Maaari ka bang maging transparent? Ibig sabihin ay hindi mo itatago ang iyong tunay na sarili sa kanila? Encourage mo ba o poprotektahan at bibigyan ng babala ang iyong mga disciples? Committed ka bang i-develop ang mga taong pakawalan sila upang mag-disciple din ng iba? Ano bang yung spiritual gift? Alam nyo, pagkatapos ng mga katanungan na iyan sa iyong sarili, pag-aralan natin, ano ba ang pangkahalatang expectation sa isang D-group leader? Alamin natin. Una, maging consistent at committed sa buhay ang isang buhay Kristiyano nang naaayon sa salita ng Diyos o sa Biblia. Ito ang tinatawag na
leadership by example. Pangalawa, ipanalangin ang mga nasa leadership at mga taong itinalaga sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, mapanatili sa iyong buhay ang isang matatag na pamilya na namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Pang-apat, may panahon upang magmahal, mag-serve at gabayan ng mga taong itinalaga sa iyo. Panglima, magkaroon ng accountability sa iyong discipler. Pang-anim, maging masigasig sa paggawa ng mga alagad. Maging intentional sa discipleship making. Ano ba sinasabi ng Bible sa isang leader o likod ng Panginoon? Basahin natin yan sa 1 Timoteo 3, 8-12. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapayag at may malinis na budi. Kailangan subukin muna sila. At kung mapatunayang sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Gayun din naman, ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi, at tapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos pangasiwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Dito sa talata na ito natin matatagpuan ang qualities ng isang biblical na leader. Ayon dito, siya ay dapat kagalang-galang. Ano ba ibig sabihin ng kagalang-galang? Dapat ay halos walang maipipinta sa kanyang pag-uugali. Mayroon siyang magandang reputasyon sa simbahan at sa kanyang komunidad. Siya ay tapat sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Siya ay tapat makipag-usap. Tinutupad ang kanyang mga sinasabi. Siya ay mapagkumbaba sa lahat ng mga bagay. Hindi rin siya naglalasing at hindi sakim sa pera. Ang ibig sabihin ng hindi sakim sa pera ay madaling lapitan kapag sa pananalapi. May malinis na budi o ang ibig sabihin ay malinis ang konsensya. Kayang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi palaaway at mapagtimpi. Mahal at iginagalang ang kanyang asawa. Kaya niyang pangasiwaan ng maayos ang kanyang sariling pamilya at nagsusumiti siya sa mga otoridad. Alam niyo, kapag tinignan natin at inunawa lahat ng katangian ng isang leader, sasabihin natin parang hirap naman to pa rin yan. Kapatid, tatandaan natin na hindi natin kakayanin ito kung wala ang banal na espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Kailangan lang natin isuko ito sa Diyos, pasakop at sabihin sa Kanya na, "Yes Lord, nagdesisyon ako na humakbang kasama ang aking pananampalataya sa iyo na tutulungan mo ko upang matupad ang misyon na iniatas mo sa akin." Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang siyang magpapaganap sa ating buhay at dito natin maluluwalhati ang Diyos. Hindi sa sarili nating kapangyarihan sapagkat wala naman tayo nito. Subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay makakayanan natin ito. Sabi ni Ralph Moore, "If you are to make disciples, you will need to change your schedules and your priorities." Ito ay pagbabago sa ating buhay at dito natin ipinapakita sa Diyos ang pagsunod sa Great Commission na may buong pagsuko ng buhay sa Kanya. Paano ba ang ginagawa ng isang D-group leader? Una, siya ay nag-lead ng weekly D-group meetings. Sa WOTG, ginagawa natin to online. Pangalawa, siya ay nagtuturo. Nagpapalakas ng loob sa kanyang mga miyembro sa pamamagitan ng paalala mula sa salita ng Diyos. Patuloy din niyang silang pinapakain ng spiritual na pagkain at ito ay ang salita ng Diyos. Pangatlo, siya ay nagsisilbing spiritual na magulang sa kanyang mga miyembro. Kapag dumaranas ng pagsubok, kahirapan at may mga desisyon sa buhay na kailangan silang konsultahin, siya ang gumaganap na magulang upang sila ay tulungan at pagpayuhan batay sa salita ng Diyos at mula sa kanyang mga experience sa Panginoong Diyos. Pang-apat, namumuhay siya ng klase ng pamumuhay na karapat-dapat tularan. Panglima ay regular niyang pinagpipray ang kanyang mga D-group members. Pang-anim, may interaction siya sa kanyang mga D-group sa labas ng kanyang weekly meetings. Nagpaplano sila ng mga proyekto tulad ng outreach programs at sumasali sa mga social events upang may parating ang magandang balita ng kaligtasan sa ibang tao. Pampito, ini-encourage ang mga miyembro na magkasama-samang mag-serve sa komunidad at sa iglesia o sa simbahan. Pangwalo, regular na nakikipag-ugnayan ng malinaw sa kanyang mga D-group. Pangsyam, patuloy na nag-aaral sa mga training programs ng WOTG.
Pang-sampo, patuloy na ina-accountability ang kanyang mga D-group members. Regular na kinukumusta, itinatama ang mga maling pananaw o ginagawa na may kalakip na pagmamahal kapag sila ay nalilihis sa pamumuhay Kristiyano. Sa ating pagpapatuloy, pagsumikapang magkaroon ng 3 tao na makakapag-influence sa iyong buhay. Una ay meron kang upward disciple. Isang tao ito na mas maraming karanasan at mas may karunungan. Isang taong komportable kang lapitan upang hinga ng payo o tulong sa iyong pangailangan. Isang taong kilala ka at alam ang buhay mo. Ito ay maaaring ang iyong D-group leader or discipler. Ito yung siyang nag-disciple sa iyo. Pangalawa, mayroon kang dapat na downward disciple. Isang taong nag-invest at nagugol ka ng panahon para ipasa sa kanya kung ano yung natutunan at na-experience. Ito yung iyong D-group. Pangatlo ay peer disciple. Ito yung magkaparehas kayo ng interes sa buhay. Madali kayo magkaunawaan sa maraming bagay. Maaaring isa rin siyang D-group leader. Alam nyo, kapag mayroon kang ganitong mga tao sa buhay mo, ay magiging malaking tulong ito sa paglagong espiritual at makakatulong upang magkaroon ng higit na kasiyahan sa buhay. Sa ating pagtatapos, mahalagang maunawaan ang lahat ng ating pinag-aaralan. Maaari naman pong ulitin ang mga videos natin dito sa WOTG upang maging mas malinaw sa inyo kung mayroong ibig linawin na parte sa ating pag-aaral. Pwede nyo ulit-ulitin. Sana po ay patuloy niyong susundan ng mga topic dito sa discipleship training. Sapagkat ang bawat oras na ginugugol natin para sa paglago ng ating spiritual na buhay ay hindi kailanman masasayang. Lahat ng sinimulan ng Panginoon sa ating buhay ay kanyang lulubusin hanggang sa muli niyang pagbabalik. Hindi tayo susukuan ng Diyos sa paglagong spiritual. Ito ang sabi sa Filipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Magkita po tayo muli sa susunod na topic. God bless.